MVP na si SGA, walang palag kay Wembanyama, at Jalen Brunson nagpadala ng unang mensahe kay Donovan Mitchell. Ang New York Knicks ay nakatakdang harapin ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals kung saan ang Game 1 ay gaganapin alas 8 ng araw ngayong Miyerkules. Inaasahang magiging napakagandang tapatan ito ni na Jalen Brunson at Donovan Mitchell dahil sila ay dalawa sa pinakamahusay na guard sa liga. Nitong araw, ibinahagi ni Brunson ang kanyang pananaw tungkol kay Mitchell bago ang kanilang playoff matchup. Puro magagandang salita ang sinabi ng 8 taong veterano tungkol sa star ng Cleveland at ibinunyag pa ang aspeto ng laro ni Mitchell na pinakaginagalang niya. Napakataas ng respeto ko kay Mitchell, sabi ni Brunson. Nakilala ko siya marahil nung unang taon ko pa lang. May mga magkakapareho kaming kaibigan. Habang mas nakikilala ko siya, nakita kong napakasipag niyang tao. Mahal niya ang laro at tama ang paraan ng paglapit niya rito. Malaki talaga ang respeto ko sa kanya. Magkahawig ang estilo ng paglalaro ni na Brunson at Mitchell. Maaaring mas mahusay si Brunson sa ball movement, ngunit may kaunting kalamangan si Mitchell sa pag-score at pagre-rebound dahil sa kanyang mataas na talon. Tinapos ni Brunson ang regular season na may average na 26 points, 3.3 rebounds at 6.8 assists bawat laro, habang may 46.7% shooting mula sa field at 36.9% mula sa 3-point line. Dahil dito, naging pangunahing dahilan siya kung bakit nakapasok ng malalim sa playoffs ang Knicks. Samantala, si Mitchell naman ay nagtapos ng regular season na may average na 27.9 points, 4.5 rebounds, 5.7 assists at 1.5 steals bawat laro. Mas mataas ng bahagya ang kanyang scoring average kumpara kay Brunson at naging malaking bahagi rin siya ng tagumpay ng Cavaliers ngayong season. Nakapagtala siya ng 48.3% shooting percentage at 36.4% mula sa 3-point range na nagpapakita ng kanyang kahusayan bilang scorer. Sa seryeng ito, asahan nating makakakita ng maraming direktang tapatan nilang dalawa sa buong Eastern Conference Finals. May kalamangan ang Knicks dahil hawak nila ang home court advantage. Bukod dito, mahigit isang linggo ring nakapagpahinga ang team habang hinihintay kung sino ang magiging kalaban nila. Sa kabilang balita, madaling nalusutan ng Oklahoma City Thunder ang unang 2 round ng playoffs ng halos walang hirap at walang talo, pero hindi nila nakaharap ang katulad ni Victor Wembanyama at ng San Antonio Spurs. Ang Spurs, na tinalo ang OKC ng 3 beses sa 4 na regular season games, ay napigilan ang karaniwang malakas na opensa ng Thunder sa halos buong regulation ngayong araw. Sa huli, nanalo sila sa isang kapanapanabik na double overtime thriller upang makuha ang Game 1 ng Western Conference Finals. Nagtala si Wembanyama ng napakalaking performance. 41 points, 24 rebounds, 3 assists at 3 blocks habang naglaro ng mahigit 49 minutes, ang pinakamahabang oras na nilaro niya sa kanyang basketball career. Hindi siya napagod sa dulo. Sa huling minuto ng unang overtime, walang takot siyang nag-shoot ng malayong 3 upang maitulak ang laro sa ikalawang overtime matapos maagaw ng Thunder ang momentum. Pagdating sa second overtime, tuluyang nangibabaw si Wembanyama upang siguraduhing hindi uuwi ang San Antonio nang walang panalo sa Game 1. Tinapos niya ang laro sa isang and-one dunk laban sa personal niyang karibal na si Chet Holmgren. Ang dunk na iyon ay naging sagot sa late game block ni Holmgren sa regulation na pumigil sana sa game-winning shot ni Wemby at nagtulak sa laro sa overtime. Sa huli, naantala lamang ni Holmgren ang hindi maiiwasan. Sinigurado ni Wembanyama na mananalo ang Spurs ngayong araw. Tinapos niya ang laban sa isa pang dunk at isang mahalagang block sa dulo upang tuluyang selyuhan ang kapanapanabik na tagumpay ng Spurs. Matapos ang isang season kung saan pinatunayan niyang kaya niyang pantayan at baka higitan pa ang napakalalaking inaasahan sa kanya pagpasok sa NBA, ito na marahil ang pinakamahusay niyang performance hanggang ngayon. At ngayon, seryosong nanganganib ang hangarin ng Thunder na makakuha ng ikalawang sunod na NBA championship. Dahil sa ipinakitang laro ni Wemby sa laban, napabilang siya sa piling grupo ng mga alamat ng NBA. Ayon sa StatHead, ang kanyang 40-20 performance ay ikapito lamang sa kasaysayan ng NBA Conference Finals o mas mataas pa, kasama sina Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Moses Malone, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain at Shaquille O'Neal. Siya rin ang pinakabatang player sa kasaysayan ng playoffs na nagtala ng 40 points at 20 rebounds
At ang unang Spurs player na gumawa nito mula pa kay David Robinson. Nagawa niya ang lahat ng ito sa araw ring iyon na nakita niyang iniabot ni Commissioner Adam Silver ang MVP trophy kay Shai Gilgeous-Alexander bago magsimula. Marami pa akong kailangang matutunan at gusto kong makuha ang trophyong iyon ng maraming beses sa career ko, sabi ni Wembanyama sa reporters pagkatapos ng laro. Samantala, pinuri naman siya ng husto ni head coach Mitch Johnson. May kakaiba siyang kagustuhan na harapin ang bawat malaking sandali sa harap niya, sabi ni Johnson. Sa loob ng 3 taon niya, sa iba't ibang sitwasyon, ipinakita niyang handa siyang sumabak sa mga ganoong pagkakataon. Hindi lang sa statistics at clutch plays na sukat ang epekto ni Wembanyama. Sa halos buong araw, walang naging sagot ang OKC sa depensa ng San Antonio na nagtulak sa kanila sa isa sa pinakamasama nilang offensive performances ngayong season. Maagang umabante ang Spurs at hindi nakapuntos ang Thunder hanggang sa isang tres ni Alex Caruso. Sina Caruso at Jalen Williams lamang ang maaasahang opensa ng OKC habang nahirapan si Gilgeous-Alexander at halos mabura si Holmgren bilang scoring threat. Hindi man lang nagtangka ng field goal si Holmgren hanggang sa isang corner 3 sa huling minuto ng first half. Siya at si SGA ay nagsama lamang para sa 9 na puntos sa first half. Mas naging maayos ang laro ng OKC matapos ang halftime at nakahabol sila mula sa 10-point deficit para mapunta sa overtime. Ngunit nanaig pa rin ang matinding depensa ng Spurs na pinangunahan ni Wembanyama. Nahirapan ang Thunder sa pag-atake dahil sa haba at depensa niya. Dahilan para magkaroon ng hindi magandang shooting night sina SGA at Holmgren. Kahit nagpamalas ng malalakas na laro sina Caruso at Williams, kulang pa rin ito dahil mababa ang shooting percentage ng OKC at marami silang turnovers. Samantala, kahit wala si De'Aaron Fox dahil sa injury, nagawa pa ring manguna ng Spurs sa depensa at napunan ng rookie na si Dylan Harper ang kakulangan sa lineup. Ang number 2 pick mula sa Rutgers University ay naging pangalawang leading scorer ng San Antonio at nagtapos na may 24 points, 11 rebounds, 6 assists at 7 steals habang isa lang ang turnover. Paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang 6'6" na katawan upang lampasan ang mga depensang hindi makasabay sa kanya sa ilalim ng basket. Dahil dito, sumama siya kina Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird at Anthony Roberts bilang ikalimang rookie lamang sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 20-point double-double sa conference finals. Hindi pa malinaw kung makakalaro si Fox sa Game 2 sa Huwebes at sa mga susunod pang laro, ngunit malinaw na nakuha na ni Harper ang kanyang mga minuto maging bilang starter man o mula sa bench. At dahil kina Harper at Wembanyama, babalik ang Spurs sa San Antonio para sa Game 3 na hawak ang home court advantage anuman ang maging resulta ng Game 2. At base sa ipinapakita ng team na ito, tila hindi sila makokontento sa 1-1 split lamang sa Oklahoma City.